Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. So, ganado tayo ngayon. Dahil kulaong ang topic. Kulaong. Habol tayo sa Osmo Pocket 4. Alam niyo yung Osmo Pocket 4 mga men? Ito yun, pakita ko sa inyo. Osmo Pocket 4. Diba? Sinasabi kasi nila, hindi na tayo makakabili ito. Pang vlog natin. Hahabol tayo. Diba? Ito ay nagkakahalaga, I think, 30,000. Kakayanin. Sa birthday ko, Osmo Pocket 4. Anyway, mga kababayan ko. So, hindi ako nagpaparinig ha. Baka mamaya isipin nyo, nagpaparinig ako. Hindi nagpaparinig. Anyway, meron tayong pag-uusapan dito, no? Mga clips lang naman sa kinontent ni Boss MG kagabi regarding kay Tito Casper natin. Pero kay Tito Norms, ito, napukaw ang attention ko nito. Ito ay nasa intro, no? Panoorin nga natin. Hindi ko napanood itong clip na to eh. Ito, oh. Hindi ko siya napanood eh. Dito lang kay Boss MG ko napanood. Nanay ko, kapatid ko. Alam nyo ba na sarado na tayo sa sobrang dami nating hearing? Ayan o. Nakikita nyo siya dito, naninigarilyo siya dito. Sign of stress yun eh. Tapos minimension niya na yung sa dami ng hearing. Na para bang, alam mo na, way niya to para katukin yung puso ng mga supporters niya. Hindi ko pa napapanood to eh. Oo. Sarado talaga. Para akong ginugulpe. Pero sabi ko nga, wala na akong gagawin sa buhay ko kundi ganito, sumagot sa mga kinakaso sa akin. Yun kasi, no, parang at some point, di ba, parang ayoko sabihin nakakaawa kasi magagalit kayo sa akin pag sinabi ko nakakaawa. Pero hindi mo kasi maalis yun sa akin bilang human eh. Yung nakikita mong astig-astig na tapos biglang magpapahayag ng ganun. Hindi ko siya na-catch sa mga re-uploads ni FG. Hindi ko na-catch yung clip na yun. Kung na-catch ko yun, na-reakan ko yun. Magaling si Meme God, yung editor ni MG. Very good. Kaya hindi ako nagtataka na pumapaldo talaga si MG pag gumagawa ng content. Kita mo, kahit ano yung i-content niya, umaano pa rin, nagwa 100,000 pa rin. Kasi galing nung editor niya, grabe. Yung mga ganun. Ang hirap kasi gawin nun eh. Yung, dapat kasi alam mo kung paano kumuha ng clips. Yung ibabangga mo. 'Di ba? Yun ang isa sa technique na ginagawa ko dati, kaya lang yung ginagawa ko noon, sobrang hirap noon. Siguro may style si Meme God na ginagawa niya para mapadali yung mga ganyan. Napakaswerte ni Sir MG dun sa ano niya, sa editor niya. Now, punta tayo dito sa content niya. Ito yung regarding kay Tito Casper natin. Minsan, chinecheck ko. Chinecheck ko kung buhay pa ba ito. Chinecheck ko. So ito, 'di ba, halos isang buwan na siyang walang live. 'Di ba? Ito, as of this video ni Sir MG, April 27 yung last live niya. At may sinasabi dito si Sir MG yung regarding sa comments, 'di ba? Na-mention ko yata, I think, kailan ko ba na-content si Tito Casper? Kahapon ba ng umaga? Na-mention ko doon na may rumor na kumakalat na di umano daw, na-hack daw yung YouTube niya. Pero ayon dito sa post ni Sir MG, may sinabi siya dito eh. Hombre ko. Minsan, chinecheck ko. Chinecheck ko kung buhay pa ba ito. Chinecheck ko yung kanyang mga newest Ako din eh. comments. At minsan, mga kahombre ko, meron akong nakikita na nagko-comment 2 minutes ago, 1 hour ago, 5 hours ago. Obviously, bash.
Kinabukasan, deleted na rin yun. So meaning, meron pa rin, may nag-ooperate pa rin or ino-operate niya pa rin yung account niya. Hindi siya na-hack. Hindi siya na-hack. Ibig sabihin, nag-check siya ng mga YouTube. Siguro, sinesend niya yung videos na against sa kanya. Tine-check niya yung kung may upload ba si MG. Di ba? I'm so sure, di naman ako pinapanood niyan eh. Unless na ipilit ako ng mga loyal dyan na manood. Naniniwala ko hindi niya ako pinapanood. Kasi ang baba ng views ko, hindi worth it tingin ko para sa kanya na panoorin yung videos ko ni Tito Norms. So, ibig sabihin, dahil nagdi-delete siya ng comments, ibig sabihin may control pa rin siya sa YouTube channel niya. Now proceed tayo dito kay Tito Casper. It doesn't matter. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagkakaso namin sa kanya. Para lang mahoyo talaga ang tao na ito. Ulit! At Siguro hoping na pag nanahimik siya, alam mo yon yung pababayaan na yung kaso. Sometimes ganun yung nangyayari eh. Yung pag wala na sa sirkulasyon, para bang iniisip niya rin siguro or may nagpayo sa kanya na uy, gago, tumahimik ka na kasi the more na daldal ka ng daldal dyan, lalong gaganahan niya na ipursigi yung kaso mo. Pero inassure naman ni Tito MG, ni Boss MG na itutuloy pa rin talaga yung kaso. 'Di ba? At may tinitis ito eh. Si Boss MG eh. Ano kaya ito? Nag-message na ako kay Puginius eh. Hindi pa ako, kung hindi lang ako trip-replyan ni Puginius, no? Yung regarding dito sa post na to, pakita ko sa inyo ha. Yung pinost ni Sir Makagago. Mark Jason. Ayan. Meron siya sinabi dito. Ay, binura niya na ba? Hindi niya pala dito pinost. Pinost niya pala sa group. Akala ko doon sa page niya. Ito may sinabi siya. Hindi niya naman sinabi na ito ay tungkol sa tungkol kay Tito Norms. Ito lang ang pinost niya. Wednesday will be a great day daw. Ano kaya ito? 'Di ba? Kaya tinanong ko, ano 'yon? May nag-speculate, warrant ba 'yan or ano? 'Di ba? Hindi ko rin alam. To be honest, hindi ko rin po alam kung ano man 'yan. Ha? Huwag niyo rin akong kulitin. Pag nalaman ko, sige, magbibigay ako ng clue, no? I'm so sure kahit sabihin man sa akin, hindi ko rin pwedeng sabihin eh. Siguro sabay-sabay na lang tayong malalaman yung pagdating ng Wednesday. Whatever man yan, wala namang sinasabi dito na tungkol ba kay Tito Norms yan. Hindi natin alam, di ba? Pero may kutob ako na tungkol kay Tito Norms yan. Hindi naman nag-a-update yan regarding sa ibang binablog niya kundi kay Tito Norms lang eh. Anyway, pagpatuloy natin yung reaction dito sa content ni Tito MG kagabi. Siyempre, sobrang exciting nun! Ikaw ay hahatid kita sa pintuan ni Satanas. Animal ka. Norman, FYI, walang umaatras ha sa nagkaso sa'yo ha. Wala ha. Eto yung unang beses mong makakaramdam ng hagupit ng mga kasuhan. Kasi kami yung kauna-unahan mong makakalaban sa korte na hindi ka aatrasan. Tanga kasi, no? Diba? Akala niya, lahat lagi biro eh. Well, good luck Tito Norms. Promise, man. Taga mo yan, Sabato! Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Or sa friendship ni Casper. Wala ka na kay FNM. Wala na ako yan. Wala na ako kay boss. So, bago live ito.
Kung meron pa. Okay. Anyway, sa kabila ng katahimikan ni Gusgusin, nananatili namang aktibo, mga kahombre ko, si Casper sa pag-post sa kanyang FB page at makikita natin ayon sa mga post ito na mag-iisang buwan nang hindi niya kasama, mga kahombre ko, si Gusgusin. Ito na ho ang huling post ni Casper, mga kahombre ko, kasama si Gusgusin. At April 21, no? 27 yung huling live ni Tito Norms. ito ho ay April 21 pa, mga kahombre ko. Napakatagal. Ano na ba ngayon? 17, mag-iisang buwan na, ilang days na lang. 4 days na lang, isang buwan na. Almost 1 month. Ng panahon, almost 1 month ago na po. So, matindi na, mga kahombre ko, ha? Mukhang may naluluto na ho na something dito. Mawala sa akin lahat, wala akong pakialam. Ikaw ba isang OFW? Forward natin. Kung nilagay tuwatong pa, as we know, kung top, siyempre, makag-alert. Una mo na yan. Mapapansin din ho, na sa Okay ha, mga ano dyan, OFW, top send lang. Forward natin. isa niyang post na tila may pinatatamaan ito at mukhang nagpaparinig, mga kahombre ko. Kupal! Malaki kang kupal! Maraming nagaganap sa mundo. Ba't ganun pa rin ang paandar mo? Iba naman, nakakaumay na. Mahiya ka sa balat mo, kiningining ka. Alam ko naman na this was referred kay Norman Mangusin. Sino ba naman? Tito Norms ba yan? Magaganon niya ba yung boss niya? Ang mahilig magpaandar sa internet. Ikaw naman, Casper, wag mo nang paikot-ikutin pa yung mga ulo ng mga tao, ha? Tulad ng pagpapaikot mo habang hinahalo mo yung taho. Ha? Ano ba yung putang inang taho na yan? Tinanong ko na si Sir Yulen regarding dyan eh. Diyan sa taho-taho na yan, hindi ko rin maintindihan. Ano ba yan? Joke ba yan? Na some kind of joke ba yan na hindi ko naiintindihan? Sorry ha, kung slow ako dyan sa taho-taho na yan, hindi ko maintindihan talaga. Sinagot ni Sir Yulen yan nung umakyat sa live ko, pero hindi ko talaga siya mag-gets eh. Yung regarding sa magtataho. Ay, nako. Casper, delikado yan. Pag-usapan taho, mga kahombre ko, nawawala ho sa hulog si Casper. Sabi ni... Sabi ganun, no? Boss, shout out Casper. Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng magtataho. Haman Draco. Boss, shout out Casper. Isa ako sa nakasubaybay simula pa lang noong nagtago yan dahil nakatumba siya ng bagtataho. Solid. Bagtataho talaga. Totoo ba yan? Ano ba yan? Kaso yan. Kaso yan. You know, ibig ko sabihin ito, yung nakatumba siya ng magtataho, bakit ka mag-threat na nakaso agad? Kinoment lang naman yun. Di ba? Meron bang dapat hindi malaman dyan sa magtataho na yan? Na ako na lang yata sa Pilipinas na hindi nagigets ko ano yung magtataho na yan. Di ba? Kata-kata na gano'n na reaction ni Tito Casper. Bagtataho talaga. Totoo ba yan? Ano ba yan? Kaso yan. Kaso yan. Chismis yan lakad mo, pare. Pwede kayong ikaso yan, boss. Oh, pwede. Oh, pwede. Assume naman na makakapagkaso si Casper. Ano ba? Ano na yun? Mga kaso yan. Akala mo makapagkaso eh. Pwede po ikaso yan. At syempre, dito sa nagpalipad kay Norman Jambusi. Norman Jambusin. Huwag nyo na basagin. Huwag nyo na basahin, sorry. Huwag nyo na basahin. Parating mo na lang kay Casper. Pasabi sa kanya, ihanda niya ang katawang lupa niya. Ibabalik ko ang ginawa niya sa magtataho. Naalala mo pa? Ba? Shoutout sa'yo, paring Norman Jambusin. Mabuhay ka. Hindi maisabi, no? Yung tawa ni Tito Norms tense din, ano? Kaya lalo ako naku-curious dyan sa magtataho na yan, eh. Oh, yung, ano, tensyonado din ang tawa niya, eh.
Hindi lahat ng basher kaaway. Hindi rin lahat ng friend kakampi. Kaya maguguluhan ka sa ikot ng mundo dahil lahat ng ito isang bagay na palaisipan sa ating lahat. Aba, mukhang ito na ho yung cryptic post mga kahombre ko ng isang aso na si Casper. Matindi. Sino kayang kaaway niya? Si Tito Norms? Parang hindi ko naman nakikita. Si Tito Norms, kaaway niya? Isa sa isang loyal na si Casper? Aawayan niya si Tito Norms? Mukhang marami pa talaga akong walang alam dito sa... Ito mga kahombre ko. So ibig sabihin, para kay Casper, hindi lahat ng kaibigan ay kakampi. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Casper, di ba? Hanggang doon na lang yan, oh. Pero, yung totoo mga kahombre ko, kung tunay man na may kasong mga kinakaharap si Casper ngayon at may kakaharapin si Casper ngayon kasi kailangan ko manahimik sa part yan mga kahombre ko. Pasensya na kayo. By way of saying that, meron talaga. Kailangan mo manahimik eh. Ganun talaga. Kailangan hong mag-ingat ni Casper. Baka ito ba yung, yung sa Wednesday? Tingnan natin, ha? Kasi, for sure, mga kahombre ko, tinalikuran na siya ni Norman Mangusin. And, I really mean this. Tapos na yan, mga kahombre ko. Wala na ho si Casper. Naghahanap na nga ng trabaho, di ba? Sure yan. Wala ka na kay FNM. Oo, wala na ako yan. Wala na ako kay boss. Nag-apply tayo ng ibang trabaho. So, Tanga kasi ito no? Parang nagpauto siya na nagpauto. Hindi niya alam. Every time na nagpapat... Excuse me, naalala yata ako ni Sir Casper. Every time na na nagpapauto siya kasi, may kaakibat kasi na responsibility yun eh. The way na kapag inutusan ka, alam mo, murahin mo si si Makabaho. Tapos susunod ka, may mga kaakibat na responsibility yun. Diba? Akala mo fun and games lang ang lahat, di ba? Hindi mo iniisip na mabigat yung kakaharapin mo. Kasi nga, asaran nung una eh. At akala mo, nung time na yon, naalala ko nung first time na hesitant ka murahin si Tito MG nun. Nasa van kayo nun, di ba? Hesitant ka nun eh. Pero ginawa mo pa rin kasi akala nyo kayo yung yamado. Kasi nagsampa kayo ng kaso sa sa Isabela, di ba? Nung nagsampa kayo ng kaso sa Isabela, ano ba yon? Parang feeling nyo masisindak nyo na ito. Hindi nyo siya masisindak. Sanay nga ito sa kasuhan. Diba? Umaasa kayo na makatikim lang ng subbi na to, matataranta na. Hindi. iisa ka na ngayon, Casper. Kahit na sabihin na natin na nakakaawa ka na ngayon, di ka nakupal ngayon, yung mga ine-expect natin na demonyo na kalaban natin dahil kay Norman, ganito, ganyan, True, di ba? Kaya, wais din si Monica eh. Nasaan na ba si Monica? Nasaan na si Monica? Andiyan pa ba si Monica? Si Jem Estenso, nandun pa rin ba? Di ba? Wala rin kayong pinatunguhan, di ba? Kung ano mga pinagdadadaldal nyo or kung ano mga pinag-edit nyo, wala rin kayong pinatunguhan eh. Di ba? Dapat from the very beginning, alam nyo na yung pagkampi nyo dyan ay wala kayong patutunguhan talaga. Hindi naman ako naniniwala na na dumb kayo lahat. Alam ko naman na nag-iisip kayo kahit papaano. Ang hindi ko lang magets kung ano yung nakapag-decide sa inyo na sumuporta dyan sa alam natin mali talaga. Kahit nga si mismong Monica Dinon, di ba, sinasabi niya, Norman Mangusin din ang tawag niya eh. Wala daw siyang business kay Norman, basta siya nagtatrabaho lang. Alam niya na may mali eh.
At may time pa doon na sinisiraan niya si Norman doon sa endorsement. Ewan, magulo ang isip ng tao. Hindi mo alam kung dumidiskarting mabuhay or sadyang gamitan lang talaga ang laro eh. Eh hindi na ngayon kasi si Casper naghahanap na ng trabaho. Kaso Casper, hindi ganun ang buhay. Kapag may nagawa ka, kailangan mong panagutan. So, pagbabayaran mo talaga yan. Naniniwala naman ako doon. Maybe, makatakas ka, 1 year. Katulad ni Sardong Batalan, maybe ngayon, malamig ang sitwasyon kay Sardong Batalan sa mga kasama niya before. Pero naniniwala ako talaga na magkakaroon kayo ng problema ng malaki balang araw. Sisingilin kayo. Hindi pwedeng hindi kayo sisingilin dyan. Sisingilin kayo dyan, mga men. Karma at makakarma din yan. Para sa mga basher ko, hinay-hinay lang sa pagbabash. Baka atakihin kayo. Hindi ko nakasalanan yan, basta ako good vibes lang. Pasalamat pa rin ako sa inyo dahil perpekto kayo. Bullshit. Pero yung idol mo, makapagsalita. Yung amo mo, yung boss mo, come on. Mukhang masakit ho talaga ito, mga kahombre ko. Ouch! Sakit. Yan. Mga followers o bashers ko, sana maintindihan din ninyo, nag-work lang ako bilang tao. Huwag naman ninyong husgahan ang buhay ko. Parehas lang po tayong may pamilya ding umaasa sa akin. Oo. I mean, meron kang pamilya, pero it doesn't mean na gagawin mo lahat ng katarantaduhan. 'Di ba? Kaya nga may lahat ng actions mo, may kaakibat na responsibility kasi yan. Yan ang dapat mo maintindihan, men. Tapos ngayon, idadamay mo na yung pamilya mo para simpatyahan ka ng tao na parehas lang tayo. Oo, parehas lang tayo, may pamilya. Eh, hindi naman kami sumuporta sa sa taong katulad ng idol mo. Come on. Diba? Walang kinalaman yung pamilya mo sa pagbabayaran mo. Salamat po. Ginusto mo yan Eh, anong pakialam ng mga tao dyan, Casper? Sabi ko naman sa'yo, pinasok mo yan. Problema mo yan. Correct. Oo. Tsaka pamilya hindi ka nga daw makapag-abot sa pamilya mo, men Wala namang kwenta yan eh. Minsan, mapapaisip ka na lang sa tubig. Dami niyang post no? Minsan makapaisip ka na lang sa tubig dagat, minsan kalmado, minsan naman maagos at umahampas sa galit at nagiging tsunami pa. Bakit kaya? Problemado na siya. Yung mga ganyang post na yan, nung time na sagana sila ng amo niya, hindi naman ganyan magpo-post yan, di ba? Wala eh. Dagat. Minsan kalmado, minsan naman maagos at humahampas sa galit at nagiging tsunami pa. Bakit kaya? Abay, napatindi ho nito, mga kahombre ko. Anyway, Hindorotot ka pa rin kasing hambog ka. sa mga pagpo-post ito, mga kahombre ko, nakatanggap pa rin ho siya ng mga komento ukol sa magtataho. Taho Vendor Slayer. Kamustahin mo naman yung magtataho, Casper? Ito ba yung sinasabi na nategi niya daw yung magtataho? Yung ba yun? Pinapasabi niya, may magtataho ba dyan na maiiskoran ng taho? Good vibes and nanaksak na magtataho. Sumuko ka na, maawa ka sa sinaksak mong magtataho, maawa ka, Casper. Makakarma rin yan. Mga kahombre ko, eto ngayon ko lang to talaga sasabihin at aaminin sa inyo. To tell you the truth, tinalakay ko ito ng medyo malalim nitong mga nakaraan. Sinabi ko naman na hindi ko to ilalabas and whatsoever. Ngunit, nasa akin na po, mga kahombre ko, yung contact talaga, no, ng pamilya na naargabyado ni Casper. Eh, di umano pa lang naman to. Di umano, sinabi nila na Nako, wait lang. nasaksak talaga. Breaking news. Ito na, binubulgar ni MJ. Wait lang ha. Breaking news as of this recording.
I don't know kung ano ba ito, no? Sabing ganun dito. Welcome back. Sabi ni Sir Yulen, ano, doon na nga tayo mismo sa ano. Sa mismong post ni Sir Yulen. Puntahan natin si Sir Yulen. Ano na kaya itong pinost ni Sir Yulen na to? Itong mga source nito, hindi maintindihan kung saan nanggagaling eh. Sabing ganun dito ni Sir Yulen. Welcome back. Kulaong mamumulubi ng tuluyan, iniwan na siya ni Miss L. Yung Miss L, ito ba yung financier niya? Sa casino? Yung may kinalaman sa general? Yan ba yon? Well, baka magkamali ako ha. 5 minutes ago lang to as of this recording. Shout out TJ Hashimoto. Siya yung nag-forward sa akin eh. Mukhang ano padilim na ng padilim ito vision ko lang, mabivision ko bago matapos ang May, feeling ko magla-live ito. Feeling ko lang naman. Ngayon kung mali ako, di mali ako. Kasi kapag kaganyan na yung talagang umabot na sa sukdulan yung pangangailangan, 'di ba? May access naman pala siya sa YouTube niya eh. Magla-live na ito. Feeling ko lang. Iniwan na. Ito, i-discuss na yung magtataho. Tinalakay ko ito ng medyo malalim nitong mga nakaraan. Sinabi ko naman na hindi ko to ilalabas and whatsoever. Ngunit, nasa akin na po, mga kahombre ko, yung contact talaga, no, ng pamilya na naargabyado ni Casper. Di umano pa lang naman to. Di umano, sinabi nila na nasaksak talaga ni Casper ang kanilang amang matandang magtataho. So, di umano, no? Kasi wala naman tayong ama niya patunay. pala. Kaso, mga kahombre ko, ang patunay daw ho ay naandoon sa lugar nila, sa Cavite. Kasi lahat at napakarami hong tao ang makakapagsabi niyan. And unfortunately, mga kahombre ko, kahit mismong kamag-anak ni Casper, mga kahombre ko, na mga nakausap ko, inaprobahan. At totoo daw ho talaga to. They confirmed it. Pero, di umano pa rin to. Kasi wala naman akong mapakitang patunay. Kumbaga, ito lang, sinasabi ko lang sa inyo, yung mga nalagap ko. Pero syempre, hindi tayo 100% sigurado. So anyway, mga kahombre ko, Yun pala yun. Yun pala yung sinabi na yung magtataho. ako naman, nandito at tunay ho na nakausap ko, mga kahombre ko, ang pamilya na ito. Kung maririnig nyo lang sana yung recording, kaso ayoko pang ilabas ngayon, no? Oo, bala muna yan, bala. Pero sobrang tindi ho ng stress na aabutin nyo if ever lang na marinig nyo itong mga recording na hawak ko. Kasi talagang nag-iiyak po ang pamilya at yung asawa mismo nung magtataho na yon, mga kahombre ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ho nila matanggap na gano'n na nangyari. Sasabihin ng mga tao, napakatagal na yan, ba't hindi nyo inaksyonan? Natakot daw ho kasi sila sa Siyempre, FLM eh. kanilang mga buhay. And in fact, sa panahon ngayon, as we speak, nasa Tagaytay na daw ho itong mga ito. Yung Siyempre, FLM, alam mo na, diba? Pagka kasama ng FLM, matatakot ka talaga kay Casper. Diba? So, yun pala, yung magtataho. Grabe naman yun, men. Sisingilin ka talaga niyan. bahay nila sa Cavite, talagang iniwan na nila for a very long time. Simula nung nawala ang kanilang tatay sa kamay ng tao na ito, di umano. Hotbeds. Na-deads niya pala talaga. For a very long time. Simula nung nawala ang kanilang tatay sa kamay ng tao na ito, di umano. Ang tanging pinanghahawakan na lang ng mga tao na ito ay yung mga taong makakapag-testify at makakapagturo na talagang si Casper at kitang-kita nila kasi umaga daw po nangyari to, mga kahombre ko, umaga. So, I don't know, man. Sa as per them, parang away daw sa droga ito, di umano. So,
Yan ang sinabi, mga kahombre ko. So, let's Patay ka, boy. Patay ka. Alam mo ang problem sa'yo, men? Kung ikaw, tinanggap mo na yung offer dati na 100,000, malamang hindi na may expose to mga to eh. Siyempre, mayabang ka eh. Kasama mo ang FLM dati, men eh. Patay ka talaga dyan. Diba? Kailangan pagbayaran mo yun, men. move forward. Dahil sa mga komentong ito, hindi na nakapagpigil si Casper at naglabas na rin siya ng kanyang saloobin. Grabe talaga mga tulad ninyo kung makapaghusga kayo ng tao gano'n na lang. Kung makapagsalita kayo, parang may ambag kayo sa buhay ko. Nagtatrabaho lang ako kay FLM kung ano-ano na mga pinagsasasabi ninyo. Bago kayo manira ng ibang tao, tingnan nyo muna ang mga sarili ninyo. Kung ano kayo at tama ba ginagawa nyo o sadyang ganyan na mga gawain ninyo. Ang manlait, manghusga at kung ano-ano na lang sinasabi ninyo, Diyos na lang bahala sa inyo. Parang tanga, no? Parang hindi niya na-realize yung ginagawa ng boss niya. Pinangako naman ng Diyos yan eh. Huwag kang gaganti, bahala na ang Diyos ang gumawa ng paraan. Sa Gumamit na ng Diyos. Gumamit na ng Diyos. alam ng Diyos. Actually, Casper, dapat kinikilabutan ka sa mga salita mo na ito. Papaano naman yung nagawa mo? Doon sa matandang magtataho. Kung tunay man yun, di ba? At lalong-lalo na yung malaking butas na naiwan mo sa pamilya niya. Alam mo ba na meron siyang 2 o 3 anak na babae, Casper? And kahit hanggang ngayon, Casper, nakakaawa pa rin ang mga tao na yun. Kasi talagang naaalala pa rin nilang tatay nila at hindi pa rin nila nakuha ang hustisya sa'yo. Alam mo ba yun, Casper? Kinikilabutan ako habang binabasa ko yung kaugukan mong comment. Grabe, parang wala lang, no? Lupit talaga, mga kahombre ko. Grabe, no? Ang gagaling nila, di ba? Ayon din kay Fuji News, si Casper daw ay naghahanap na ng trabaho. Emergency Ito yung hiring, nagalit, tulungan si Friendly Ghost. Si Edmundo Casper Saranya, mga kahombre ko, dating driver or bodyguard ni Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. 2 buwan na siyang tinanggal sa trabaho, 3 buwan na pinangakuan ng sahod. At ngayon, parang multo na talaga siyang naglilibot sa Cavite looking for a job. Matagal na pong single, 51 years old, 5'7", 78 kilograms. Pwede nang maging personal driver, bodyguard o emergency ghostbuster ng inyong opisina, kumpanya or bahay. Kung may opening kayo for driver, bodyguard, all-around utility o kahit tagapuno lang ng tubig, PM nyo siya agad. Ayan mga kahombre ko, itinatanggi niya ho yan sa latest post niya. Tingnan nyo, makikita natin dito na ang sinabi niya mga kahombre ko, ang kanya daw na naging trabaho lang kay Norman Mangusin ay driver at cook lang, mga kahombre ko ha. Take note. May lisensya po ba kayo sa pagsisecurity ninyo galing sa PNP? Alam ba ninyo bang illegal ang ginagawa? Ano, magbabasa lang, parang bata eh. At ginagawa ninyo? Ay sir, hindi po ako security sir. Opo. Ako po'y kusinero. Kusinero at caretaker ng bahay ni boss. Caretaker doon ng bahay. Ano kini-caretaker mo? Eh, nasa ano yan, ng mga panahon na yan, nasa Sheraton. At wala naman niluluto doon, ikaw naman. Hindi po ako security boss. Okay sir, ayan. Buti sir na itanong nyo yan. Kusinero lang po ako. Tsaka caretaker ng bahay niya. Wala kang bahay eh, ikaw naman. Alam ko naman po yan, pag bodyguard kailangan talaga dyan, may lisensya kayo dyan. Alam ko po yan. Ngunit, mga kahombre ko, makikita ho natin dito sa resume niya na bodyguard po ang nakalagay. At ito na nga, Casper, ang ikakawasak mo kasi hindi kayo tinantanan, unfortunately for you, ng CIDG at Napolcom. In fact, tuloy na tuloy ang kaso Patay. sa inyo. Kung hindi ka pa nakakatanggap ng sabina, Casper, kung sakali lang hindi ka pa nakakatanggap, mag-double check ka na.
puta, warrant of arrest yung susunod sa'yo. Ha? Kasi sigurado ako, Casper, na nakapagsimula na yung preliminary investigation. So kung ako sa'yo, Casper, mag-double, triple check ka na, mamaya niyan, mapagaya ka sa amo mo. Ako, Yari ka dyan, boy. Yan ang sinasabi ko sa'yo. At dito, nakatanggap ako ng isang mensahe, mga kahombre ko. Ukol kay Casper. Ito na Sinend lang yun. to sa akin ng isang fan ko. Chef, saan ka nagkukook? Anong restaurant? Kaya mo ba ako ipasok dyan kahit assistant cook kapag hindi pa ako nakapasok sa ina-applyan ko? Tagal kasi, naiinip na ako. Walang work. So, as you can see, mga kahombre ko, malaking Confirm. kasinungalingan din ho. Ang sinabi ni Norman Mangusi na si Casper daw ay... Sabi ni Rex Marcos, saan si Casper? Kamusta na? Paresan nyo? Tuloy pa ba? Oo naman. Oo naman. Bakasyon lang. Oo. Hindi ho nakabakasyon si Casper. Wala Yung na wala si na. Casper kay Norman. Alam nyo, Anyway, no, mukhang baka mapanood pa natin ng buo itong itong video ni Tito MG. 'Di ba? So, kung gusto niyo mapanood niyo ng buo ito, punta kayo doon sa channel ni MG. Ka-upload lang po kagabi. So, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Good morning sa inyo lahat. Good morning, good morning. Bye-bye.